Good morning, world! Kain tayo! Let's go, let's eat! Anong pagkain natin? Di kanin, tsaka binili namin kahapon, kagabi. napag-usapan namin kasi itong Mantumas. Nakakita ko. Kala ko, wala pa kami. Sabi ko, kako, yan ang Mantumas. Di ba lagi Burrito namin meron? si Mang Tomas. Lagi tayong meron yan. Tapos sabi ko, oo nga. Kako, bumili ka. Meron tayo, sabi niya. Meron ba? Anong gusto mong part? Ako, siyempre, buto-buto. Alam ko sa'yo, itong legs. Kahit ano. Legs and thigh. Ito guys, di ba pumunta tayo ng SNR? So nakabili na naman kami ng kakaulat. May nag-comment before na mas mura sa Lazada. Hindi naman. Mahal sa Lazada. Hindi siya mura. It's for this one. Wow! Ooh. Guys, so sarap ng Mang Tomas. Yun yung talagang sarsa pa ng ulam na. Hindi na ako nagsaing, konting kanin lang. Nag-pray na pala kami guys ha. May naririnig kayong pukpok, may mga Magawa construction. sa kabila. Yan. Pek-pek. Ay, pakpak. Amanay mo na yun. Okay din siya. Yung sa akin. Hindi sa amin ba? Tama na. Oo. Okay din siya lasa. Medyo talagang Filipino style na Wow! rotisserie. Hindi ka na magkukutsara? I don't need this. Okay. Nag-umpisa na ako, yo. Ako na sa kanin. It's okay. Konti lang ko. Hindi na ako nagsaing. Konti lang. Gusto ko maraming manok kakainin ko. Daming kanin, oh. More than kalahati pa yun sa kahapon na kinain natin eh. Tama na! Ayan, dami naman. Sorry sa mga tunog guys. Dahil kasi may ginagawang bahay. Doon sa likod. Diyan lang sa May likod. construction. Tapos, di tayo pwede magreklamo dahil kasi exciting yan. Ay! Nagpapagawa ng bahay. At saka yung tayo nagpapagawa, for sure, naiingayan din sila. Alam nyo, ang daming construction. Ang dami. Sa labas, sa loob. Thank you. Ang daming construction. Malasa siya. Tapos yung kay engineer, 7. Ito ngayon? Oh, wow. 7 ang project nila. Kaya magpapagawa kayo guys ng bahay. Para neighbor tayo. Wala sa mga paket yun. May isa tayong nanonood sa atin na malapit na daw matapos ang bahay nila. Dito rin sa Metro Gate. Uwi na rin sila. Ayan. Ay, natakpang ka. Sarap. Sarap talaga ng Mang Tomas. Ito talaga yung yung totoong sarsa palang ulam na. Mang Tomas. Teka pala, silipin ko lang si Right? Sky. Magkwento ka muna, kwento mo muna sila. Kumuha na kayo guys ng niya. Pagkain niya. Parang sabay na tayong kumain. Kung hindi mo kayo nakagluto, ito pwede na yan sa atin. Marami na yan. Parang gusto ko na magkamay. Kaya kasi nasa kusina. Right now. Sarap. Gumagala lang siya pag nakatutok talaga kami sa kanya. Pag nakakain na siya, nakabanyo na siya, ikot-ikot na yan.
Masarap rin. Ang rotisserie sa Costco, paborito namin. Mura lang ba? $4.99 lang yan. Tapos, yung rotisserie, kasi di ba mga buto-buto lang gusto namin. Yung sobra, pwede mong himayin. Yung rotisserie dun sa California, dun sa amin, pag bumibili kami, yan, tigisa kami nito. Hindi, tigisang ano ka. Tigisang lens, tigisang pakpak. Kukunin namin yung buto, yung pinaka-in dito. Matitira, yung ano, yung picture. Lalagay sa ref. Wala na. Pagka nagustuhan ni JR, kakain. Ipag-i-slice ko pa yun. Yung gusto niya kasi yung breast. Breast, oo. Pag hindi naman niya type, abutin doon ng 1 araw, 2 araw, 3 araw, 1 linggo, Tapon. tapos tapon na. Sayang. Kaya pwede igisa. Igisa mo para sa soup. Namiss kong kakawla. Ay, ang sarap. Walang katamis-tamis. Yung pait lang ng chocolate, ang sarap. Tanggap, please. Napkin. At last, naubos na rin yung napkin namin maliliit na. More magastos kasi parang ilang, pag ano mo natunaw na sa liit. Sarap, guys. Yung egg sandwich natin, pwede mo rin bigyan nyo ng ano. Not this rotisserie though. Kasi ito lasang Pinoy talaga, ang ulam. Yung rotisserie ng Costco. Pwede yun ilagay sa pang sandwich. Ang sarap din siya, no? No? Okay din. Pwede bilhin ulit. No? Pwede bilhin ulit. Oo. Lalo pa, hindi naman tayo lagi sa SNR Pomso. Yung pagka tinatamad ka magluto. At saka na yun siya, masarap din yung ganyan. O kaya yung galing ko sa lakaran. Tapos dadaan kayo ng SNR, bibili nito para pagdating sa bahay, may pagkain na. Okay na. Magkano kaya ito? Hindi natin alam mo. 260. 260, okay na. Okay na siya. Okay naman size. Masarap siya. Sarap. O baka magtumas ang ano, masarap na lasa. Hindi, Ha? may lasa siya. Bakit magtumas? Mang Tomas! Bekene men! Ang mga anak namin lumaki kay Mang Tomas. Gusto niya Mang Tomas. Yan ang size niya ko. Unbox din masarap, pero mas matamis lang. No? Ang unbox. And very garlicky. It's good. Ang unbox na... Garlicky. Ang unbox na sauce. Sarap siya. Sarap. Kala ko yung para lang i-binate. Pero ano? Wala siya. Nasa loob. No? Pero mas malaki ang Costco chicken. Ano, talaga naman ang lalakihan nyo. Kasi sa breed ng ano, ng manok.
Masarap. Kumakain na kayo guys. Guys, walang halong biro, masarap. Sinikman lang namin kasi ngayon pa lang kami nakabili ng ganito sa SNR. Sinubukan namin. Meron di bang landers nito? Meron ito grabe yun. Tikman din natin minsan, no? Kaway-kaway sa mga iisip na dumaan sa Costco mamaya. Costco? Nandun sa Amerika. Sa California. Or sa mga nandito, dadaan ng SNR mamaya or Chooks to go. Bili ng manok. Excuse me guys. Umay. Hot guys. Bigyan natin sa kanya pakpak. Maliit na pakpak. Hindi mo na ako nantay. Hindi ako kantay. Anong... Doon sa kabila. Ito. Mati tayo doon sa ano? Kagubkob. Hindi na. Alam mo yung pagubkob? Hindi. Yan, kagubkob yan. Anong kakubkob? Yung ano? Buto-buto. Hindi ah. Yan o. Ribs. Excuse me. Ribs o. Kagubkob. Isang kutsara lang ka, please. Tama na. Dami pa eh. Malasa siya, no? Good. Okay siya. Good. Thank you. Minsan pinagsasama ko yung ano, andox at saka Mang Tomas. Kasi nga yung andox, very ano, yung parang mabawang ang ano, lasa. Ito hindi mabawang, pero tamang-tamang tamis. Ang andox masyado matamis. Mas gusto ko yan eh, like sa andok, di ba? Ikaw, Sige, ano naman gusto? Andox. Ay, sige, andox. Kaya no? Harap. Maano ka, maninibago ka. Walang katamis-tamis. Yun ang gusto ko, yung mabait-bait. Sarap mo? Oo, Sarap. Tagal natin hindi nakainom nito. Kaya yung mga ano, hindi nakapagluto, tapos madadaan kayo SNR, pwede na to. Oo. Totoo lang. Kasi kung hindi totoo, hindi ko sasabihin eh. Kaya natin sa Landers, meron din. Sigurado. At kung masarap din siya. Kung mahilig kayo sa matamis, huwag kayong bumili nito unless nadagdagan nyo ng sugar kasi very good siya para sa akin. May pait-pait. Hindi naman napakapait. Very chocolatey. I wish may ganyang tinda sa ibang ano. Sino nakakaalam guys? Kung saan pa makabili nito. Naka-imported dyan. Made in ano nga ba to? Barcelona. Kaya may tinda rin sa ibang ano tindahan. Or, mayroon bang Philippine made na ano, ganito, na no sugar added? Okay, comment ha?
Para matangkilik natin ang product ng Philippines. Sariling akin. Maraming chocolate milk. Yung nakikita ko. Pero, a lot of sugar. Gusto ko rin yung silk na chocolate soy milk, chocolate flavored, na sugar free. Ay, sarap. Ewan ko kung mayroon dito. Kung mayroon naman siguro mahal. Pagkagaling namin sa SNR, meron lang akong tinignan sa Wilcon. Tapos noon, nadaanan namin along, hindi ko alam kung anong street yun. Yung pag-exit, okay. Yung SNR, yung daan na yun. Tapos noon, pagdating sa MacArthur, paikot na gano'n yun meron parang rotonda. Ayun, yung ibig sabihin, yung along SNR na gano'n. Anong street? One street, di ko alam. Yung SNR sa Daoha. Oo. Na nakita namin yung mga nagtitinda kasi gabi na kami, inabot na kaming gabi, nakabukas yung mga parol. Ang ganda. Doon pala bilihan ng parol. Ang ganda. Ang ganda. Meron akong nagustuhan namin. Puti, 6,000. Pwede ba siya sa Seafood City? Doon sa California. Ang mahal, di ba? 400. 300, 400 plus. Mahal. Kasi, pwede nilang dalhin doon dahil kasi 120 to 20 ang 110. puntahe. 110. I'm sorry. Pwede kang magpasadya, no? Hindi, tsaka yung ina-export nila doon. Bili tayo. Bakit yung ketchup? Magmamahal kaya yun pag malapit na Pasko? What do you think, guys? Parang magmamahal siguro yan, no? Oo. Kasi na ako dito sa Pilipinas. Kikita ko sa mga balita, no? Di ba pag mga magpapasko, nagmamahala ng mga spaghetti, mga panghanda, fruit cocktail, macaroni, spaghetti sauce, cheese. Nagmamahalan, di ba? Yun ang nakita ko sa balita noon. Doon naman baliktad. Sa California, pag Pasko, Thanksgiving, Pasko, New Year, ang mura ng mga steak o yung mga rib roast na malalaki. Mas mura sa regular na araw. Tapos yung mga mga panghanda, sale. May mga promo. Kaya I wonder kung ang parol magmamahal. Please comment guys sa mga taga rito. Magmamahal yun. Kung nagmamahal ba siya, kailan ba dapat bumili ng parol? Ngayon na malayo pa ang Pasko? Or pag malapit ng Pasko? Siguro dapat right after Pasko. Which is, baka mas maraming selections pagka malapit ng Pasko. Pero yung kahapon, ganda oh. Puti lang siya lahat. Maganda rin yung may kulay, pero... Elegant. Pero ngayon na ako nakakita ng puro puti lang siya. Yung parol. Magkano? 6,000? 6,005 yata. Pero pwede ka pa siguro mag-ano. Pwede pang tumawad siguro. Tinanong lang namin Kasi ang ganda-ganda kami. Tapos, yung maliit, yung yung susunod sa kanya, 4. Or something. Yeah. I-even na lang natin, 4. Tapos, yung mas maliit, Maliit na yun masyado. magkano? 1.5 or 2. Parang mas malaki lang ng konti sa plato. Maganda yung marami. Hindi naman siguro mga... O mga ganito. Ganito. Ganito size. Pwede mo yun ilagay sa yung laki doon sa may puti.
Dalawang Okay. maliit. Yan. Dalawang maliit dun sa may... Gilid. Pwede rin. Puti lang yung nasa gitna. Tapos, nasa dalawang gilid colored. Pwede rin. Ganda guys. Kami dati, kung titingnan mo yung mga old YouTube namin, makikita niyo yung mga ginawa niyang mga ano, Lighting. mga Christmas. lighting sa Christmas light sa labas ng bahay namin. Siguro mga dalawang video. Yung dalawa. Kasi ako, gaya nga ng sabi ko sa inyo, maano ko eh. Basta gusto kong gawin. Ano nga yung gagawin natin dyan? Kapag nandito si JR ang kakain yan, yan ang gusto niya, yung mga walang buto. Yeah. Malasa din naman, ano? Malasa. Mas, kaya nga, nire-recommenda kong pumunta sila dun eh. Yung mga hindi nagluto. Tapos madadaan kayo ng SNR. Yung chokes to go, masarap din. Pumikap na kayo. Kaya lang, hindi ko alam kung nasa ng chokes to go. May nakikita ako sa hypermarket, sa Clark. Doon sa bungad ng hypermarket, meron doon silang chokes to go na chicken. Kaya lang, every time na pupunta ko yung oven nila, siguro hindi pantay ang init. Kikita mo, umikot yung mga manok. Yung manok, may nasusunog-sunog na, pero puti pa yung ibang parts. Uneven. Hindi siguro even. Kaya para hindi ka magaganahang bumili. Even yung Pero pagkakat. nakatikim na ako ng chooks to go noon, masarap. Yung pagkakat, ano. Sa oven yun, yung init sa Ketchup please oven. nga. Ay, walang ketchup. I mean, no. Yan. Yan, ilalagay mo sa itlog? All purpose yan, no? I know. All purpose. Pwede na to sa itlog ko. Nagdamo na ako guys kanina, pero sa loob pa lang. Yung gilid hindi pa, yung harap hindi pa. Hindi pa rin dumadaan yung basura pala. Sira pala yung truck. Sabi nito, ni... Sino? Paano yan? Baka bukas. Hindi raw naman inaasikaso ni ano. Damo ako at saka nag-trim ako. Tinriman ko yung ano pala, yung bushy doon na ano. Yung tumaas na ano, tanim. Saan? Diyan yung... Ano ba yun? Ayun ko anong tawag yun? Parang ficus siguro yun. Parang ficus. Tree. I don't know. Tinrim ko kasi masyadong siyang bushy. Tapos kailangan ko ba ng ano, tumubo na yung okra ko, ganyan nakaliit ka na kayo, ilang okra ang nakita ko, oo. Anong kailangan natin? Meron ng paso. Ano na lang, lupa. Ganyan na yung okra ko, guys. I like okra. Sa amin nga dati, ano lang yan, may tanim kami okra. Huhugasan mo lang. Tapos lagay mo sa ibabaw ng kanin na ano, sinasain mo. Pag malapit na maluto, wala ng tubig, malagay mo lang. Yun naman ang masarap doon eh. Yung pagkalalo na, fresh. Tsaka ibang kulay ng fresh na okra. Ano lang, Maganda yung pagka-green niya. iboboil mo lang, pakuluan mo, kasama ng talong, Oo. tsaka okra. Tapos meron kang Bagoong. na isda. Oo. Wow. Sarap. Parang yata ang betchin yung manok. Inantok ako. Tapos si Sky, iniwan ko na siya sa loob ng kusina. Tapos nakabukas lang bintana, may screen naman. Tapos sinisilip-silip ko siya. Kasi siya nag-biking ako, hindi ako nag-bike. Pagod na naman ako. Pagod na naman siya. Ako nagsabi ko hindi ako magbabike kasi gusto ko magdamong. Exercise na rin yun. Tapos sinisilip-silip ko lang siya sa bintana kaya nakausap niya ako. Nakikita naman niya ako from where he is, nakikita niya ako. Para hindi naman siya masad na siya lang mag-isa.
Kasi sabi niya, ilabas mo dun si Sky. Basa yung simento kasi umulan kahapon ba? Kahapon umulan? Kagabi. Gabi. Basa yung simento, ayoko siya Kagabi ba? madumihan. Ano? Hapon. Nakausap ko si Sky tapos... Tinatira kahapon na. May higa-higa lang siya doon. Kaya malamig na yung pahingi. Gusto ko yung malamig na buko. Pag yung malamig. Meron pang konti dito. Ilumin mo na yan. Ano? Thank you. Nag-bike ulit ako kanina. As long na meron akong chance. Tapos tinitingnan ko yung ano. Kasi doon sa ano sa California, yung bahay namin doon, pag naglagay ako ng Christmas lights, all over. Lahat siya, lahat ng gilid, lahat ng pwede kong lagyan, nilalagyan ko. Tapos, may mga timer. Yung mga ano, sa garahe. Yung garahe, may ilaw din yun. Tapos yung gilid, meron ng ano, inflatable na mga Santa Claus, 8 feet, 8 feet. 8-footer. Tapos merong dalawa yung gano'n namin na Santa Claus, isa sa garage, sa parte ng garage sa gilid, tapos isa sa ilalim sa front ng house. Ang daming ilaw. Talagang ano niya yan, passion niya yan noon. Kaya dito parang frustrated dahil kasi simento at saka ano, tsaka yung gutter, hindi pwedeng, meron kasi kung ginagamit na stapler. Ano bang gutter natin? Hindi naman sa gutter yun, doon sa sa part ng kahoy. Eh dito wala yata siyang walang kahoy kasi dito. Dito kasi yung gutter nga metal, tsaka yung pader, semento. Staple. Wala, oo. Kung didikit na ihahang naman, ano siya, nakalundo. Hindi, ako kasi pag gagawa ako ng yun ang problema ga. Dahil kasi, ayaw mong nakalundo. Kasi siya, pag naglagay ng lights, guys, as in stretch talaga yung wire, tapos yung ilaw, for example, walang ganun. Walang nakaganon sila lahat. Straight Sila. Kumbaga pag nasa labas ka ng bahay, kita mo yung lights, talagang ano, straight at saka hindi mga isang nakatikwas na ganun. Which most people, they don't care about that. Kaya lang siya OC. Kailangan lahat ng bulbs nakaganon. Kung saan sila nakaharap, talagang uniform sila, walang nakatikwas, walang nakataas. Di ba yung iba, ilalagay lang o isasabit nga lang, di ba? Sasabit lang, tapos nakalundo lang na gano'n. Basta may ilaw, siya hindi pwede sa kanya. Mas mabuti pang wala siyang ilaw kaysa ganyan. Kung hindi, the whole season stress siya. Gano'n ang problema. Otherwise, pwede mo malagay. Kaya lang, ikaw ang ayaw ng gano'n. Kasi pag nakakita ako nung nagkabit lang ng ilaw, na maikabit lang ng mga yung wire na may siya nga stress. Merong straight, merong nakalundo, merong yung uneven ba? Parang yung sa akin talaga yung ano string ko, talagang ini-staple ko 'yon. Ni-stapler ko 'yon. Naka-staple 'yon. Stapler. Diretso 'yon. Tapos yung ilaw, minsan nakaganon, di ba? Itutuwid ko 'yon, i-staple ko dito sa gilid para dumiretso siya. Kanya yung mga bulb, ano siya, yung mga bulb, talagang straight na gano'n. Makikita mo naman, pagka nasa labas ka nakita mo, talagang naman magagandahan ka. At saka yung ano niya doon, consolation niya doon, kasi pag may mga dumadaan sa sasakyan sa bahay namin noon, humihinto talaga, at saka talagang, yung humihinto at saka pinapanood nila, at saka talagang nagagandahan sila. So yun ang consolation niya. Alam kong ina-appreciate. Pero dito,
Kahit ano niyang isipin, hindi niya alam kung paano niya ilalagay. Ang ilaw niya sa... Pag-iisip ka na kasi dito, September pa lang, meron na. Kasi ang kailangan makakita ko o malaman ko kung paano ginagawa ng iba. Yun nga, kasi pader nga at saka metal. Hindi na pwedeng gamitin. Dinala ko pa yun yung stapler ko. Dala ko pa dito yun. Heavy duty. Kaya wala akong paglalagyan. Kaya sa labas ako para akong tanga eh. Tinitingnan kong ganyan eh. Kanina pagkatapos ko mag-bike, tinawag pa kita, di ba? Kako kung ano ilalagay natin, yung parol, saan natin ilalagay, yung ganito, ganito. Kailangan, bilisan mo na pag-isip dahil kasi August na, mag-August na, September na. Meron na nga ano guys, Christmas stuff sa ano, pakunti-kunting Christmas stuff sa SNR na binibenta, tinitinda. Yun ang kailangan malaman kung how they do it, what you need to use. Unless, huwag mo lang, kasi dati guys, example ganyan, roof, talagang yung roof, yun, may lights yun, lahat ng mga, kumbaga yung fray of form ng bahay, talagang naka-accent ng ilaw. Ngayon, kung, ayaw na. Busog na, yung laman. Ga, busog na Hindi ka pa ako. kumain laman eh. Ga, busog na ako, thank you. Okay. Kaya dito, at saka kung anong available na ilaw dito, huwag mo lang gawin yung kung anong style mo dati. Maghanap ka na ng ibang style. Punuin mo yan ng parol, bahala ka. Huwag na yung mga linya-linya. Hindi pwede. Hindi nga po pwede. Yung sa porch na, pwede mong ganyanan. Yung rope light. Diba? Kung sa lanay, maglagay ka rin dyan. Oh, para masaya. Mga uuwi ng December. Mayroon ding October. Kita-kita tayo guys. Yung mga taga rito. Say hi ha pag nag-ano. Pag nakita nyo kami sa tindahan o sa labas. Or we can meet up somewhere. Yeah. Let's say SM, Marky. Kaya we keep in touch. Salamat guys ha, sa mga patuloy na sumusuporta. Sana nakakain na kayo. Ayun ito problema nung gagawin natin. Lagi naman silang nandyan, hindi naman sila nawawala. Pwede na natin ilagay yan sa ano, sa sotanghon. Sotanghon soup. Gaganunin. Ihimayin. Kasi last time ang ginamit ko ano lang, yung giniling. Diba nagustuhan mo yun? No? Basta naman luto mo, nagugustuhan ko na ngayon eh. Ngayon lang daw. Mula nang nag-retire ako guys, ako na talaga nagluluto ngayon. Dati siya lagi. Pero kung sa bagay, na-enjoy ko kasi. I like gisa-gisa, yung ganon. I like doing it. Kasi may tao talaga rin hindi hilig magluto, di ba? Excuse. Marunong sila, pero hindi sila mahilig magluto. Pero ako, okay lang, pero gusto kong nagluluto. Hindi, tsaka kasi, hindi na tayo nagluluto nung, lalo na nung bago tayong nagba-vlog. Puro cooking. Puro ako nagluluto talaga. Talagang nagluluto siya kasi mga talagang ulam, panghanda, mga ganyan. Ngayon, ngayon naman pang araw-araw lang namin luto, pwede na ako lang. Tapos, ako naman, kilos-kilos lang dito sa bahay. Tapos, pagka patapos na yung luto, tatawagin ko siya para i-finalize na lang niya. Di parang ako rin nagluluto, di ba? Ako lang nagsangkot siya. Tsaka tinuro ko naman sa kanya ng lahat. Sige guys. O sige, maraming salamat ulit sa inyo. Yung mga mga OFW, saan mang lugar kayo, saan mang bansa kayo nandun, mabuhay kayo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo.
God bless you all. Salamat guys na kahit na ganito lang, nakain lang kami, nakikipagkwentuhan sa inyo, nakikinig kayo at nanonood kayo. Yun ang mga true friends. At saka sa amin naman kasi, sabi, anong yan, sino manonood niya? Walang manonood niya. Sa amin, may manood man o wala. Ganito kasi kami pag kumakain, kwentuhan din kami. Eh di might as well na i-video na namin dahil kasi alam naman namin na merong talagang buo at walang sawang sumusuporta sa amin. Kanya yan para sa inyo. Ngayon, yung mga bago na lalo nga yung mga napadaan lang, at least alam nyo ang yung ginagawa namin. Isa sa vlog namin to. Ito yung tinatawag namin kaintuhan. Kahabang kumakain, nagkukwentuhan. Kasi wala kahit walang camera, ganun kami guys. Yun. Ganun eh. Walang camera. Ganun Kain din kami. Saka yung kwentuhan namin walang katapusan. Hindi kumakain rin lang kami, might as well i-video na namin. Hindi naman yung para, oy, magganda tayo nito, magluto tayo nito para pag binidyo natin, maganda. Wala, kung ano lang ulam namin guys, di ba? Ulam namin. Tir-tir, pangat. Tir-tir, pangat. Pangatlong init, Tir-tir, tira-tira. tir-tir, tira-tira. Pangalawa. Pangatlo, init. Diba nakikita nyo naman guys, kung ano lang yung normal ng buhay. Yun lang, ito lang ang Hindi kami naghahanda, yun nga sabi niya, hindi kami naghahanda na para magandang tingnan. Oo, no. Hindi naman kami mukbanger. Oo, yun. Ngayon, kung mukbanger, yun, kailangan talaga meron kang plenty of foods, di ba? Hindi naman. So, tsaka yung mga nanonood natin sa atin, sa analytics, yung age nila, retirable or retired. Most of them. Yes. At saka yung mga medyo bata pa, yun din yung mga gusto nila ng makita yung buhay Pilipinas na namimiss na nila kasi nasa ibang bansa sila. Tapos yung mga Pilipino naman na nandito sa atin, na nandito sila nakatira, taga rito sila. Pinanonood tayo. Pinapanood din nila dahil kasi nakatutuwa sila na, ay, umuwi pa kayo, natagal nyo na sa Amerika. Yung transition. Nasa Amerika kami, tapos ngayon nandito na. Kasi usually ang isip ng Pinoy, di ba, na ay, gusto maka-abroad, na pag nasa abroad ka, napakasarap ng buhay mo, na napakayaman mo. Naranasan na namin yun. Tapos hindi naman pala ganun na, hindi naman it's all flowers and rainbows and raindrops. Naranasan na namin yun dahil kasi talagang nagpawis kami. Oo. Tapos doon, syempre, trabaho ka talaga. Kaya dito sa Pilipinas, trabaho ka. Pero yung difference is malayo ka nga sa lupang sinilangan. E ngayon nanonood sila dahil kasi, ay, umuwi kayo, kahit natagal nyo na sa Amerika. Ay, tingnan nyo natin ang buhay nila na nandito na sila sa Pilipinas. Kaya yun ang mga nanonood. Yung transition, yung galing kami sa Amerika. Pero talaga doon, affordable naman kasi. Basta may trabaho ka, you can eat what you want. You can afford. Sasakyan, sabihin mo na, dito hindi ako magkasasakyan. Sa Amerika pa, ang mahal-mahal na No. Dahil doon, yung mga nag-i-start pa lang, nagkakaroon nga ng sasakyan eh. Mas, yun nga iba, sinasabi, buti pa dito, napunta ako na Amerika, nagkaroon ako ng kotse, ganyan. Dahil doon talagang magsisipag ka lang, may trabaho ka. May trabaho. Tapos, yung pagkain. Yung kinikita mo, sapat sa kinakain, sa ginagasta nyo. Although, yung sinasabi nga nila, buti pa kayo, ang dami yung pera doon dahil kasi ganun. No. Dollar ang kinikita namin doon, dollar din ang ginagasta namin. Ngayon, maganda lang yung pagka yung pinadala mo dito yung dollar. Lalo na ngayon, 50 something na, di ba? 58 something. Yun lang kagandahan doon. Yun ang masarap doon pag pinapadalhan ka ng dollar. Kasi yung dollar mo dito, malayo mararating. Although mahal na rin, marami na rin mahal sa Pilipinas. Teka nga pala, naisip ko, ilang akong taon sa Amerika? 45 years. Ang dami ko nang napadala, ang dami kong pinadala na. Hindi ko, parang gusto ko ma-feel na yung ako naman ang padalan. No?
Hindi nga, yung bang, paano ba yung pinadadala? Anong feeling? Naku, sana, no? Sana, gano'n. Ako naman gusto ko makareceive naman yung, pupunta ako ng Western Union. Ilalabas ko yung ID ko. Eto, kukolekta ako ng pera. Louisville, Palawan. Ngayon, Zel lang eh. Zinel ka lang ng anak mo eh. Sa bagay. Oo, hindi ka nalalabas. Sa bagay. Pero anyway, it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Kung anong, ang gusto ko lang yung ma-feel ko yung tatangga. Ako ang tumatanggap. Padalan kita. Gusto mong padalan kita sa M. Louisville o sa Palawan? Saan ka po gusto mong pumunta? Yun naman yung inipon ko nung last month eh. Anuhan kita, padalan kita para mapunta ka doon. Yun naman yung... Drive ka, punta ka doon, pick upin mo yung pinadala ko sa'yo. Hindi, iba yun, syempre. Yung bang... Ay, naku, ano kaya ang feeling nun, ano? Masarap, dahil kasi nung magpadala tayo, nung pinadala natin yung sinip natin, mga gamit natin, kahit alam natin kung ano meron doon. Sa ating galing. Pagbukas mo, excited ka pa rin. Tapos amoy Amerika, tama ngayon sinasabi nila amoy Amerika. Yung karton, yung box, amoy Amerika. Pag inopen mo, pero pag nagya sa Amerika ka, hindi mo naman na-smell. Nare-realize. Hindi mo naman na-amoy yun. Na-amoy mo lang pag nandito na. Pagbukas, kahit na yung mga damit na nagsama-sama na sa mga sapatos na nilabang mo pa ulit dito kasi nagkasama-sama na sila sa sapatos at sa isang buwan sila mahigit sa ship o kung saan mo sila nakarating. So nilaban namin ng mga bagay-bagay. Pero amoy Amerika talaga. Hindi pala yung sinasabi na amoy Amerika. Yun, isipin yun. Talagang inaantay namin kasi hindi naman namin sabay-sabay isinip eh. Isang linggo pagitan, ganyan. Dahil kasi ipapak pa namin noon. Kasi ipapak mo, 5 kahon, ipapak mo yun. May time na 7 kahon. So it takes a few days bago namin ma-impake, tapos ipapadala. Kaya hindi sabay-sabay. Ganun din dito. Parang excited kami. Kailan yung second shipment? Kailan darating? Checkin mo nga, Check kami na check. Tinatrack namin. Nasa Port of Manila na. Port of Manila na. Nasa customs na. Nasa customs na. Yung bang gano'n? On the way na. Excited din kami. Although kahit na sa amin, kami nagpadala nun. Exciting din. You know? Kaya yan ang sinasabi ko na ano kaya feeling nung ako naman ang tatanggap. Ganon. Kaya nga padalan kita. Ayoko. Magkano gusto mo? Ayoko. Padalan kita. Ayoko. Sige na, maghugas na tayo ng plato. At nalagkit yung kamay ko. Hindi naman. Ako pinunasan ko. Okay, sige na. Thank you so much yung mga talagang nandyan. At saka nga pala, yung naputol ko, nawala kanina, nawala na ako. Kasi yung mga nanonood na talagang nanonood sa atin, yun yung mga organic na tinatawag. Talagang yung nandyan sila lagi, andyan yung inaantay lagi ang natin, ang upload natin, ang video natin. Ngayon sinasabi nga nung isa, alam nga nila pagka yung hindi tayo nag-upload, busy tayo, may pinuntahan, hindi tayo nakapag-edit, yung gano'n, hindi nakapag-upload. Alam nila. Wala ka. message siya kagad. Wala kayong upload. Wala kayong upload. Ako, busy lang, ganito. Pero ito na, ine-edit na namin. Yung ganon. Kaya yun, instead na ginagawa namin to araw-araw, so yung ganyan-ganyan, might as well, i-video na namin, di ba? Ngayon, yung ayaw manood, wala namang katorya-torya yan. Fine. Just leave. Di ba? Hindi naman namin pinipilit. Ang sinasabi ko, yung talagang mga organic na talagang nandyan, inaabangan kami. Meron pa nga, nagda-drive siya, ino-on niya lang daw, tapos nakikinig lang siya. Nakikinig, oo. Lalo na doon sa daldal mo, sa boses mo. Speaking of daldal, nung nakapila kami doon, nagbabayad tayo sa saan ba tayo nun? Sa SM, sa hypermarket. Ang haba na, hindi naman habang pila, pero mabagal ang mga bagay-bagay dito. Bagal ang proseso. Nag-aantay kami, nagkukwentuhan kami, nagsichismisan kami. Tapos na-realize namin, kung may sabi ko,
kung may nakakita sa atin na naka-recognize na, oh, si Jerlyn na, si Louie, pero hindi lang nag-hi, nahihiya, or ayaw nilang magpakilala. Siguro makita nila tayo na nagkukwentuhan habang nag-aantay dun sa pila. Siguro sabihin nila, ay, si Jerlyn na si Louie, madaldal. Lalo pa si Jerlyn, kahit pala walang camera, madaldal talaga. Nagkukwentuhan. Ganon kami Kasi talaga. nagkukwentuhan tayo. Walang katorya-torya, kahit ano lang. Tsaka dalawa lang naman kami eh. Di ba, sinapahasahan namin kakwentuhan, di kami dalawa lang. Hindi naman pwedeng Ganon lang kami talaga. magtitinginan lang kami ganyan. Tapos, question and answer lang. Asaan yung ganito? Anong gagawin mo dyan? Hindi ka, pero may mga tao kasing hindi talaga pala kwento. Or ang isa pala kwento, yung isa tahimik, wala kang magagawa. Hindi kami ganon. Ay, naku, pagka ganon, ang boring, ano? Hindi, depende rin kasi kung nasanay na sila sa ganon. Sa bagay. Pero ganon na kami talaga, guys. Walang ka-script ang aming mga, kung ano lang ang nasa isip namin. Nakikita mo nyo yung raw. Diba, raw. Walang masyadong editing. At hindi pa doon natatapos. Paghiga pa namin, bago matulog, Oh my gosh. ay. Parang bang yung ano, yung mula umpisa, mula umaga, basta pagising namin. Pero bago naman kasi pagising namin, ganun din. Dahil kasi, magpe-pray kami pagkagising. Oh, tapos basa ng verse. Bible verse. Tapos nun, checkin na namin yung mga yung mga nanood, pasalamat, comments, thank you, mga comments, thank you, bla 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 bla. Tapos noon, tatayo lang para mag-ayos na sa sarili, gano'n. Tapos noon, gagawin na niya yung kung ano dapat gawin sa kusina, kung ano, magluluto siya. Ako naman, sa labas na, kung ano naman ang gagawin ko doon. Pag nag-meet na kami, ayun, umpisa na. Mag-meet kami noon, yung kakain na, siyempre, di ba, ng breakfast. Ayun na, umpisa na yun. Yun, hanggang sa maghapon na yun. Yun ang, ganun ang buhay namin. Matahimik lang pag nag-nap ako. Ganun kami. Oo nga, oo. Ganun kami. Tapos kahapon nung nanap ako, ginising niya ako ga. Alas 3 na, sabi mo gusto mo pumunta ng isa na. Para akong nalipungatan sa isip ko. Kakain na naman kami. Di ba kumain na kami? Yung pala hindi naman niya ako ginigising para sa pagkain. Para pala maligo na para makaalis na kami. Sige, friends. Ganun ulit. Till my next video. Till our next video pala. Yun. Sana lagi kayong safe. Kaya wala tayong gagawin kung hindi always pray. Dahil dyan lang nanggagaling ang ating mga sandata. Dyan ang gagaling ang kalakasan. Siya ang nagbibigay sa atin ng biyaya at Guidance. Ayan. At kaligtasan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, maraming salamat sa inyo ha. Kung saan man kayo panig ng mundo nandoon. I love you all. We love you all. We love you all. Bye-bye. Bye-bye.